Indulge in authentic Lutong Pinoy dishes crafted with love by Teacher Gail, a dedicated teacher on weekdays, but she transforms into a passionate food entrepreneur every weekend at Ortigas Market. From educating young minds during the week to delighting taste buds on weekends at Ortigas Market, Teacher Gail has mastered the art of bridging culinary passion with community support. Whether you're a call center professional seeking a hearty meal or a local resident eager to explore Filipino flavors, her food stall is your ultimate destination. So nandito naman tayo sa Ortigas Market at interviewin natin si Teacher Gail, ang may-ari ng Lutong Pinoy. Teacher Gail from Pasig, Kalawaan, Pasig. Napansin ko merong post streamer na naka-ano dito sa may Okay na mag-o-open ang Ortigas Market. So I try my luck. I just try my luck. Nagpunta ako sa office ng Ortigas Market, then luckily, napili naman ako ni Ma'am. Kailan nag-start yan? Last year. Okay. I think last year, August or September. So, nag-1 year na kami ngayon. Etong Ortigas Market. And good thing naman, it works well kasi marami tayong customer dito ng mga call center agent, and at the same time, mga residences, mababa na rin dito. Marami na tayong client, mga customer na coming from other offices na nakikilala na nila unti-unti ang Ortigas Market. Pero bakit ganitong business ang napili mo, yung pagtitinda ng mga ulam? Ano ba? Yan ba i-passion mo talaga na magluto? Ay nga, natataka ako, ba't ako napunta rito? Hindi ko naman ito pinangarap eh. Actually, ang may pangarap ng ganito yung friend kong teacher sa mga siya ang may gusto nito. Eh nagulat ako, ba't ako napunta rito? Hindi naman dapat ako. Tapos sabi niya, yung gusto ko, ikaw ang gumanap. Ewan ko nga mo, ba't napunta ako rito? Eh nag-enjoy ako. So tuloy-tuloy ko na siya. Eh napakamura naman ng upa rito. So very affordable naman yung rent. So nasasambot naman namin yung mga expenses. Beyond serving meals, her business is driven by a greater purpose, community empowerment. More than just a business, Teacher Gail is on a mission to empower the community by cooking up opportunities for working students and neighboring cook. She is making a positive impact in their community. So Teacher Gail, kasi meron ka talagang day job up to now as a teacher. Yeah. So, practicing ka pa rin ngayon? Active ka pa rin? Yes. Paano mo na pagsasabay yung teaching and this business? Eh, ito naman kasi Ortigas Market, every Saturday lang siya. So, may time pa ako para mag-run ng business dito sa Ortigas Market. During weekends, nandito ka? Saturday from 5 o'clock in the morning up to 2 o'clock in the afternoon. Hindi ba stressful itong ginagawa mo na? Hindi naman, kasi nag-e-enjoy naman. Beyond serving meals, her business is driven by a greater purpose, community empowerment. More than just a business, Teacher Gail is on a mission to empower the community by cooking up opportunities for working students and neighboring cook. She is making a positive impact in their community. Same time, nakakatulong din naman ako sa mga kapitbahay namin na mga nag-aaral na estudyante. Sa ngayon, working student na sila. Ito yung mga workers mo, mga working students. Working students sila. Ilan yan? 3 working students. So, hindi na sila humingi ng baon sa mama nila para sa mga expenses nila or mga kailangan needs nila sa school kasi nag-work sila sa akin dito. Ano pala ito? Parang business with a purpose. Yes, diba? Dito tayo dinala ni Lord. Okay. May purpose si Lord, kaya andito yung po-border ko rin. Talaga? Para magkaroon din siya ng trabaho. Correct. So, nagtutulungan kami. Tutulungan ko siya. Tutulungan din niya. So, okay. In such a way na
parang, siya na yung babayaran ko siya bilang cook. Ako naman, babayaran niya bilang, landlady. Yeah. Oo. So napansin ko, Hindi siya nahirapan. so napansin ko gusto mo nga yung ganun katulad nitong mga kasama mo rito ng mga working students yung nasa likod. Ganun din, may business talaga pero nakakatulong din. Ganun nga yata ang teacher, di ba? O, diba? Tsaka tinuturuan ko rin sila kung paano mag-ipon. Kung saan mapupunta dapat yung sinuweldo nila. So paano mo tinuturo yung ganyang bagay? Anong pag-iipon? After naming magtinda sa hapon, o kaya may nagmi-meeting kami. O mag-alkansya kayo, tabi may pera niyo. Mag-ipon kayo, magpapasukan na. Kailangan niya ng books, bag, shoes. Huwag na kayo humingi sa mami niyo, sa daddy niyo. So yun ang advice mo sa kanila? Yeah. Yung mga yun, tinitake naman nila yung advices ko. So makikita mo talaga, hindi na nakakainin ng pera idalay nila sa kanila. Kasi o di maganda, di ba? nasa alkansya na eh. Pero sabi ko pa rin naman sa kanila, paminsan-minsan bibigyan nyo rin. Yung mga para may panggastos din. Kung pangangailangan nila sa bahay, at least nakakatulong kayo. At saka at this stage, di ba, na kumikita sila. Marunong na silang mag-ipon, marunong na sila. Sabi ko nga time will come, kayo na yung magne-negosyo. At least alam na ninyo. Parang OJT na nila, no? Yeah. Pero hindi ka ba na, natitrete na someday maging competitor mo sila dahil magtayo ng ganitong business? Hindi naman, kasi ang negosyo naman talagang ganyan eh. Dapat handa tayo, hindi naman not all the time na sa'yo lagi maraming bibili, di ba? Dapat meron din ang iba. Kasi pag nawalan ka ng kalaban, babagsak ka din, di ba? Wala nang bibili, wala nang... So initially, ikaw talaga ang nagluluto nitong mga produkto mo rito? Nung una. Pero nung lumaki na... Maguna eh, tsaka maraming volume na. So... Kumuha na ako ng... Teacher Gail knows well her target market. She focused on call center agents and residents. She knows that they have a limited budget, so she offers food at affordable prices. Masarap na pagkain sa presyong pangmasa. Yan. Katulad nito, 69 lang. Kasi may mga pamangkin din ako call center. Yun. That is why, nagano mo na mag-offer ako ng mababang price para sa mga Oo nga. So, affordable prices, di ba? Affordable. So, itong kare-kare din. Masarap ng kare-kare. Taba, wala masyadong taba. last order, ma'am. Bigay ko na sa inyo ng 60. Step into her stall and discover more than just a food. It's a journey of affordability. She designed a pricing strategy to make this delicious food accessible to all, inviting the masses to taste the authentic Filipino flavors without breaking the bank. Her pocket-friendly prices make enjoying authentic Filipino dishes a reality for all. So, ang strategy mo is price. I-maintain mo yung reasonable presyo. Yes. And at the same time, pagka talaga mga regular customer ko na, style ko, dinadagdagan ko yung binibigay ko. Ah, talaga? So, meron siyang customer, instead of the discount, mas dagdag. May favoritism no? Hindi naman siguro preference, di ba? Sasabihin pa lang, ma'am, toppings lagyan mo ako ng toppings. O sige, mapili ka dyan. Toppings sa kanin mo. Okay lang, wala akong...
sustain yung business kasi napansin ko ang baba na nga nung presyo ng ulam mo, di ba? Pero paano yung expenses na kinikita mo pa rin? Kung ano yung mga murang kasi sa ngayon, di ba, ang taas ng gulay, ang mahal ng gulay, ang lahat, no? Buti na lang ang meat, ang pork, bumaba siya. So, nag-adjust din ako ng price. Kaya lang hindi na ako nag-aano ng ibang gulay. Unlike before na ang dami kong gulay, napakamahal ng repolyo. Carrots, di ba? Sitaw. So, kung ano yung murang cheaper na gulay, yun na lang yung tinitinda ko. So, para ma-maintain mo yung price mo? Yeah, oo. Oo, kasi discounted pa no? Yes, basta senior citizen, mga PWD, meron yan. Kasi, pero ikaw ba senior citizen na hindi pa? Ha? Senior citizen na hindi pa? Not yet, grabe. Oo, bata pa. Malapit syempre. na. Oh. Ilang years ka na nagtiteach talaga, nagtuturo? 35 years. Talaga? So nakikita mo yung sarili mo na mag-retire sa teacher? Yes, gusto ko na nga mag-retire. Malapit na rin siguro. Binabantayan ko na lang kung pinag-aaralan ko kung ikukontinue ko siya o pag-extend pa kami ng another branch. Pero sa ngayon, ilan na ba ang branches mo? Napansin ko lang, marami rin kasi nagtitinda dito sa Ortigas Market. As part of sa business owner, ano mga challenges mo na kinakaharap? Yung how to encourage talaga yung mga customer na sa akin bumili. Yun ang parang nahahamon ako lang. Halimbawa na nakikita ko may bumili sa gano'n, marami namin sa ganyan. Ano kaya meron doon? Ano kayo mabili doon, pero hindi ko siya ginagaya kasi no duplication naman dito. So, ang gumagawa ko ng paraan na i-enhance yung aming product, ang aming ulam para ma-encourage namin sila na balik-balikan na kami. At saka napansin, mga regular customer na kami. Oo, kanina nga nakita ko pila, ang daming bumibili, mga regular customer. Yung mga regular customer. So, kabisado na nila yung presyo mo, no? Yes, tsaka yung panlasa nila, nakuha ko yung panlasa nila. So, ang sekreto talaga is mag-maintain ka ng murang mga ulam. Yes. Bakit ganun ang strategy mo? Kasi kahit paano tumutubo ka rin naman kahit sabihin mo mababa yung ulam mo. Tumutubo ka pa rin naman dyan. Parang volume din. Imposible hindi ka tutubo sa paninda mo. Ano mga bestseller mong ulam na napansin mo na gustong-gusto dito sa Ortigas Market? Bopis. Bopis. Ako nga. Bopis din ng Bopis, kare-kare, dinuguan. Yan, hindi ako nawawalan yan. Kasi hanap pa natin Victory Express. Hinahanap nila yan. Minsan kasi nasa cook din yan. Pag magaling yung cook mo, masarap ang luto, di ba? Pero iba ang nagkukook sa'yo, hindi ikaw. Meron kang cook na regular. Ako, pero hindi ko na siya kaya. Kasi maramihan na yung luto. Ngayon meron kang regular cook. Pero saan ka nakatira ngayon para daldalin dito ang komisari mo sa bahay? Sa Kalawaan. Kalawaan talaga. So, likas na taga-Pasig ka? Yes. Okay. 24 years. Pero wala kang doon, karinderya o restaurant sa lugar nyo? Talagang parang libangan mo lang. Hindi, tulad nga ako, naka-isang taon na ako. Uy, malamang pag isang taon eh. Nakapili na ako ng sasakyan. Pati tayo lang sa... Wow, So ito naman yung dinuguan. So anong kakaiba dito? Anong mga ingredients itong dinuguan? Actually, yung dinuguan, in-enhance namin siya. Kasi, di ba yung usual na lasa ng dinuguan is manghang-anghang, na malamis-tamis. Dito kasi napansin ko, ang mga tao dito, yung mga conservative, ayaw nila ng maaanghang. Ayaw nila ng may sili.
Kaya Pero may nag-adjust- sili rin, di ba? Nag-adjust din kami sa timpla. Hindi siya ganun kaanghang. Ah. Hindi na ganun kaanghang. Kasi tatanungin nila, maanghang ba to? Ay, so, lahat halos ganun ang tanong. May sili, ganyan. Ay, maanghang. Ay, ma'am, hindi po gaano maanghang. So, nag-adjust ka rin sa taste ng mga customer. Oo, sasabayan mo rin sila kasi yun ang gusto nila. Ayaw nila maanghang. Saka nakakita ng Bicol Express na hindi maanghang. Oo nga, di ba? Diba? Ito naman, kare-kare, oh. Anong kakaiba naman dito? Anong adjustment ang ginawa? Dahil napakamahal ng gulay ngayon. So, ang ginamit ko lang muna sa ngayon, yung puso ng saging, sitaw, and talong. Yan. So, nag-a-adjust din pag Oo, mahal ang mga kasi mahal gulay. din yung price niya eh. Kaya nag-adjust din. Para maging reasonable. Yeah. Parang affordable pa rin. Tulad yan, 89 siya. So, siguro ba kahit saan sila pumunta, ikot-ikot, wala bang Oo, 89 walang nakakita. 89 na kare-kare. Yeah. Okay Oo naman. nga, no? Basta ayaw nila maanghang. May sili yan, pero hindi ganun kaanghang. Ayaw nila, kahit yung bopis eh. So, ito naman bopis, no? Manamis-namis siya na maasim-asim. Naglalaban yung tamis at asim. Bakit ba't ganun ang ginawa mong flavoring dito sa bopis? No? Nakita ko na one time kasi nagtiba kami ng timpla. So nakita ko na mas mabenta yung gano'n na manamis-namis na maasim-asim. So in-adjust mo yung panlasa. Oo. Depende sa panlasa ng mga Oo. customer. Nakuha ko na yun ang gusto ng mga customer. Actually, napansin ko nga, ito yung inulam ko kanina, no? Nasarapan ako. Asim-asim, di ba naglalaban yung ano? So ano pala, ang pagluluto, depende sa customer, hindi yung kung ano yung gusto. Kung ano yung gusto mo, hindi siya. So titignan mo rin kung ano yung mga... ina-observe ko rin yung mga customer, tapos tatanong sila. Tapos tinatanong ko rin sila, minsan may kumakain dito sa table namin. Sabi ko, ma'am, anong masasabi mo sa ulam? may customer feedback ka rin na ginagawa. Yes, nagtatanong din ako. So anong, from the feedback, anong gusto nila? Ayun, sinusundan ko yung mga gusto nila na lasa nila. Yun na yung lagi namin ginagawa. Na wag masyadong manghang. Yes, huwag masyadong mga mahilig. At saka napansin ko, mahilig sila sa yung may sauce. May sauce. Kaya ito ba yung adobo? Adobo, sir. Oo, pero may sauce na. Kasi mahilig sila sa sauce. Lain, sir. Magkano po? 79 Affordable. Isa, sir. Isa daw. Wait na po. Sinesave pa. Ito masarap tong bopis. Ito rin may sauce, no? Order na to. Ilagay mo na to, isang order na lang yan. Yan, ang isa may mga customer kami, inaabangan yung mga last to order. Bakit may last order? Yes, meron ako Bakit last order nila? Mababa yung price niya. Mas mababa na yung price. Oo. Kasi isa na lang. Anong advice mo sa mga bagong entrepreneurs na gusto magtayo ng ganito? Anong pwede mong sabihin sa kanila? Unang-una, andun yung willingness mo, yung eagerness mo, tsaka yung love mo sa trabaho. Kailangan, yung talagang bukal sa puso. Bakit? Saka- Bakit ganun? Saka dapat lagi meron tayong heart sa mga customer, lalo na yung mga matatanda. Yung mga senior citizen, mga PWD, ako dyan. Bakit ganun ang hugot mo? Meron kang pinaguhugutan na ganun? Meron ka bang experience na ano? Wala naman. Ah. Siyempre, pagdating naman ng araw, tatanda din naman tayo. Tatanda ka rin. Oo. So talagang may Wala special. talaga ako sa mga matatanda. So marami ring mga customer na matanda na Marami. pumunta rito. Isa may mga dala na silang tupper. Regular customer na. Yeah. Mga bago magtatayo ng ganitong negosyo, anong tingin mo na pwede nilang gawin as a start bukod sa passion? Kinakailan ba marunong silang magluto? Yes, kailangan marunong magluto yung magluluto. Kasi kung hindi masarap yung luto, paano ka pababalikan? Actually, ako yung cook ko, nung una, ginaguide ko siya, binabantayan ko, tapos lagi tinitikman yung ano yan. Laging ganun, kasi nakabantay ako sa lasas. Tsaka yung paraan ng pagluto niya. Pero, itong lately, hindi na kasi parang nakasanay, isang taon pa naman yun. So, kabisado niya na yung lasa ng mga timpla. From teacher to foodpreneur, Teacher Gail's journey is a testament to the transformative power of passion.
Her Lutong Pinoy creations not only satisfy her customers but also nourish the soul with a sense of community. Join us in celebrating her culinary powers by sharing your love in the comments, subscribing, and hitting the like button. If you hunger for more inspiring stories of entrepreneurship,